Mukha siyang napakabata, mukha pa ring estudyante. Wala siyang paggalang sa sarili. Napakabata pero napakawalang hiya. Pareho silang kasabwat dito. Ang mga babae ngayon ay gagawin ng lahat para sa pera. Lahat ito kasalanan mo, hayop. Ikaw ang food blogger, Miss Wanzi. Tama ba? Gusto namin ang iyong content at gusto naming makipag-collaborate sa isang bagong campaign ng produkto. Sa totoo lang, may urgent akong bagay. Pag-usapan natin sa ibang pagkakataon. Hoy, matagal na kitang gusto. Pakiusap, maging kasama mo ako. May kasintahan na ako. Tigilan mo na ako. Eksakto, Meng Xiaobao. Hindi mo ba makita ang sarili mo? Palakang nangangarap sa gansa. Talaga, kawawa, hindi ba? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Anong clown? Kalokohan ito. Ayos lang ako talaga. Walang kwenta ang mga lalaki. Tapos na ako sa pag-ibig magpakailanman. Ginoo, sinabi mo sa akin na lapitan si Miss Wanzi sa ilalim ng dahilan ng collaboration. Pero sinabi niyang may urgent siyang bagay at pinutol ang contact. Patuloy na subukan. Kailangan kong makuha siya. Sa tingin ko na droga ako. May tumulong sa akin. Gwapo, uminom tayo. Isang inuman lang. Grabe ang sitwasyon. Sa reunion ng alumni, hindi lang nagtagumpay ang pagpapahayag ko, nakasama ko pa ang isang taong hindi ko kilala. Sumama ka sa akin. Ano ang ginagawa mo? Hinaharang mo ako sa liwanag ng araw? Tulong, may nananakit sa akin. Wala na bang hustisya? Anong klaseng tao siya? Napakaguwapo niya. Kahit medyo mas matanda siya sa inaasahan ko. Ako si Hu Qingqiu. Nagkita ulit tayo. Ha? Sino ka? Ho Qingzhou? Hindi ko maalala na nakilala ko ang isang ganoong kaguwapong lalaki. Gino, sigurado ka ba na hindi nagkamali? Baka maling tao ang tinutukoy mo. Ang heart-shaped birthmark sa iyong puwit ay mahirap kalimutan. Medyo bata ka. Pero okay lang. Wala akong problema. Anong walang problema? Estudyante pa ako. Hindi importante. Mag-asawa muna tayo. Isa ako sa mga honorary board member ng paaralan mo. Kung gusto mong magtapos o mag-aral pa, sisiguro ko na magiging maayos ang lahat. Magagawa ko ang mga ito sa sarili kong pagsisikap. Bakit ako magpapakasal sa'yo? Kung papayag kang pakasal sa akin, pwede kang magtakda ng kahit anong kondisyon. Kahit ano. Sige nga. Gawin mo. 10 milyon. Hindi ako magpapakasal sa'yo kahit kulang ng 1 sentimo. Subukan mong harapin ito, matanda. Deal, walang problema. Dadagdagan ko pa ng 1 zero. Kunin mo ang supplementary card ko. Para sa'yo na. Nagbibiro lang ako. Bakit seryoso ka? Sa totoo lang. May gusto na ako. Okay lang, magkasama muna tayo. Kung hindi ko mabago ang nararamdaman mo, ako mismo ang aalis. Oh my God, siya ay isang stereotypical overbearing CEO. Ako na ba ang bida sa romance novel? Hindi pwede, masyadong mabilis.
Sa tingin ko kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Ipagpalagay na lang natin na ang gabing iyon ay hindi nangyari, okay? Aalis na ako. Paalam? Tatay, huwag mo siyang pilitin. Nag-asawa na ako. Dalhin ko siya para makilala ka agad. Batang pasaway. Paano ka naglakas loob na magpalipas ng buong gabi? Sabihin mo, saan ka nagparty kagabi? Wala siyang ganong pera. Siguro kasama mo ang isang ibang lalaki nag-eskandalo, ha? Gaya ng walang kwentang mong ina sa kanyang mga pang-seduce sa mga lalaki. Sabihin mo ulit, hinahamon kita. Ikaw, Pipirmahan ko ang bibig mo. Bitawan, bitawan. bitawan mo ngayon. Tigilan ang away sa edad mo. Ikaw dalawa. Umatras. Xiaobao, nag-aalala lang siya para sa iyo. Maaring masakit ang mga salita niya pero huwag mong damdamin. Ano ang dapat naming gawin ngayon? Dumating ulit ang mga debt collector, naghahabol ng bayad noong nakaraang linggo. Alam mo kung paano ito naging. Ginastos namin ang lahat ng aming ipon sa mga medical bills ng iyong ina. Ngayon, ikaw ang dapat mag-contribute. Mr. Wang mula sa aming factory, ang business partner na yon, nakilala mo dati. Nag-alok siya ng 2 million kung ikaw ay maging kanyang mistress para bayaran ang aming mga utang. Pag-isipan mo ito, sa 2 million na iyon, ang operasyon at paggamot ng iyong nanay ay masasagot. Talaga? Ito ay mukhang perpekto. Isang panalo para sa lahat. Tatay, alam mo ba ito? Bakit hindi mo siya pakawalan? Ikaw, walang utang na loob na babae. Huwag mong subukan ang swerte mo. Noong tatay mo ay dinala ka dito para mamuhay kasama ko, siya ay walang pera at nalulunod sa mga utang. Ikaw ay patay na ngayon kung hindi ko pinakain ka nitong mga nakaraang taon. Utang mo sa akin ang buhay mo. Ito ang deal, huling alok, o bayaran mo ang bawat penny na ginastos ko sa iyo o sumunod ka sa akin at maging mistress ni Mr. Wang. Aminin mo lang na gusto mo ang pera. Itigil ang pagiging paligoy-ligoy. Sabihin ang presyo mo. 5 million. Kapag hindi mo nabayaran at ikaw ay pupunta sa Mr. Wang kapag siya ay dumating para mangolekta. Kung susubukan mong tumakas, babasag ko ang mga binti mo. Ito ay sobra. 5 million lang? Isang tawag at makukuha mo ang pera. Kalokohan. Maghintay lang at makikita mo. Sandali. Tumawag talaga siya. Ginoo. Tungkol sa promise na ginawa mo, nananatili pa ba ito? Talaga. Kailangan ko ng pera. Magkano ang kailangan mo? Ipapadala ko ito ngayon. 5 milyon? Wow, matapang na pahayag yan, ha? Nagsisinungaling ba ako? Malalaman mo rin. Ikaw, tigilan mo yung kalokohan. Kung talagang makakakuha ka ng 5 milyon, luluhod ako't hihimurin ang sapatos mo. Ikaw ang nagsabi niyan. Tama. Huwag kang magbabago ng isip mamaya. Ikaw, 5 milyon nga talaga. Iabot mo. aba, ganito kalaki ang kinita mo sa ilang araw lang? May nakilala kang sugar daddy siguro, may nagpapaaral sa'yo, di ba? Sira ulo, saan mo nakuha ang perang ito? Magkano pa? Ibigay mo lahat sa akin. Wala kang katapusan. Yan lang ang meron. Tanggapin mo o hindi. Iabot mo. Narinig mo ba ako? Lahat, kahit na ang huling sentimo. Walang utang na loob, ilang taon ka naming pinalaki. Ito lang ang makukuha namin, barya lang ito. Sino ang nangakong hihimurin ang sapatos kung makakakuha ako ng pera? Ikaw, Simulan mo nang humimod. Kung hindi mo tutuparin ang pangako mo, kukunin ko na lang ang perang ito at aalis na ako. Teka. Dahil sa pera, lulunin muna natin ang pride natin. Marami pang pagkakataon para magbayaran mamaya. Ngayon, lumuhod ka. Well, Ming Xiaobao, talagang papayag ka na gawin ko to? Nakakahiya ito. humimod ka na. Ikaw ang nakipagpustahan. Gawin mo. Tatay, tingnan mo siya. Ngayon, Xiaobao, nahihiya ang kapatid mo. Bigyan mo siya ng konting dignidad. Sige. Ako na ang gagawa para sa kanya.
Tama na. Tumayo ka. Naibalik na ang pera. Simula ngayon tapos na ako sa inyong lahat. Ako na ang bahala sa pagpapagamot ni nanay sa sarili kong paraan. Bayad na ang mga utang ni tatay. Teka, Mula ngayon, estranghero na tayo. Buti nga. Xiaobao, hoy! Samahan na kita sa labas. Hindi ba dapat kasama mo ang asawa at anak mo? Wala na tayong koneksyon. Una, humanap ng matitirhan. Pagkatapos, gamutin ang sakit ni nanay. Naiingit ako. Kailan kaya ako makakasakay ng mamahaling kotse tulad nito? Sandali lang, pamilyar ang kotse na yon. Madam, sumakay na po kayo. Ano ba yon? Ako hindi. Talagang hindi. Pasok ka. Oh. Ang ganda ng ngiti niya. Bakit ako sumakay? Saan tayo pupunta? Uuwi tayong magkasama. Uuwi? Anong bahay? Dapat magkasama ang mag-asawa. Siyempre, sa bahay natin tayo pupunta. Pero kakagaling lang sa operasyon ng nanay ko. Kailangan ko siyang alagaan sa ospital. Maayos naman ang operasyon ng nanay mo. Kailangan lang niya ng maayos na pahinga para gumaling. Nag-arkila ako ng pribadong jet para dalhin siya sa isang sanatoryo. Kapag tuluyan na siyang gumaling, sasamahan natin siyang umuwi. Grabe naman ito. Ang mahal siguro niyan. Huwag kang mag-alala sa pera, nandito ako. Uwi na tayo. Dito tayo. Gino. Madam. Anong tinitingnan mo? Sundan mo ako. Parang maganda ang deal. Habang tumatagal, lalong gumagwapo. Tara na. Ito ang kwarto ko. Yun ang aking study. Ito naman ang kwarto ng bisita. Dito na ako matutulog. Pwede ba yon? Mula ngayon, ikaw na ang may bahay ng bahay na ito. Pumili ka ng kahit anong kwartong gusto mo. Chingwan. Kumalma ka. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ang kapal ng mukha mo, nagkakaroon ka ng iba pagkatapos lang nating ikasal. Kanina ang sweet-sweet mo sa akin, ngayon may iba ka na. Chingwan, Chingju. anong problema? Chingju, magpakasal ka talaga? Chingwan, alam mo ang sitwasyon ko. Hindi papayag ang pamilya Huo na magkasama tayo. Ayoko nito. Ayoko na magpakasal ka. Chingwan, kumalma ka. Hindi ako makakalma. Chingju, ang pag-iisip na kasama mo ang ibang babae nakakasakit sa puso ko. Ginigiba ako nito. Pasensya ka, Chingwan. Kasalanan ko na.
Asawa ko siya. Ang isang halik o paghipo ay lubos na makatuwiran. Kunin mo ito, gago. Meng Xiaobao, papatayin mo ang asawa mo? Sinamantala mo ako. Depensa ko ito. Ito ang ating gabi ng kasal. Kung hindi ka pupunta sa akin, pupunta ako sa iyo. Sinungaling ka. Pinangako mo sa akin na bibigyan mo ako ng oras para mag-adjust. Hindi ko inakala na magpapakita ka ng tunay mong kulay agad. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nauna kong ginawa. Sinisumpa ko hindi ako lalampas sa mga hangganan hanggat hindi ka handa. Hindi na isang hakbang pa. Aalis ako. Sa pag-uusap, bagay sa'yo ang nightgown. Nako! Muntik na tumalbog ang puso ko. Ano ang gagawin ko? Nahuhulog ba ako sa iba? Kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Magandang umaga, Mrs. Huo. Kumusta? Komportable lang. Naku, parang galing sa drama. Paano naging realidad ko ito? At nangyayari ito sa akin, bilang may bahay ng bahay parang maganda. Nasaan ang matanda? Ang ibig sabihin, Mr. Huo, nasaan ang Mr. Huo? Mrs. Huo, nagbibihis ang Mr. Huo. Kumain ka na nang wala siya. Huwag kang maghintay. Matagal maghanda? Kapag mas matanda ang mga lalaki, mas nagiging mapagmalaki. Dito, Mrs. Huo. Dito. Miss Huo, ang mga magulang ng Mr. Huo ay dumating para makita ka. Darating sila sa ilang sandali. Teka, ang anak mo ay nagmakaawa para pakasalan ako. Bakit parang ako ang nanlandi sa kanya? Talaga, ako ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Ako ang ama ng Qingzhou. Binibini, sagot mo ako. Adulto ka ba? Kalmahan mo tatay, siya ay Meng Xiaobao, 21 taong gulang. Hindi masyadong bata, hindi masyadong matanda. Binibini, ang pag-aasawa ay seryoso. Alam ng pamilya mo? Ano ang iniisip nila? Hoy, paano ako sasagot? Magsalita ka! Wala kang pakialam, ako ang hahawak. Walang nagtanong sa'yo. Kinakausap ko siya. Papa, natatakot siya sa'yo. At saka, kasal na kami ngayon. Ang mga problema niya ay problema ko rin. Pareho lang kung siya o ako ang magsasalita. Hindi ko akalain nakakampi niya ako. Hindi ito panggap, di ba? Anak, ang pamilya natin ay hindi karaniwang pamilya lang. Kahit na ang tatay mo ay hindi pumapayag sa'yo at Shen, hindi dapat kayo nagmamadali. Ang pag-aasawa ay hindi laruan. Buti na lang hindi kayo nakarehistro, may oras pa para ayusin ito. Huli na. Bakit? Ang asawa ko ay buntis. Ano? Mahal. Kumuha ako ng dagdag na cushion para sa'yo. Masakit siguro ang likod mo. Oo, tama. Ang pagbubuntis ay nagdudulot ng sakit sa likod at paninigas ng mga binti. Kahit sino ay pwedeng magpanggap. Script niya lang yan. Hindi kasalanan ko kung magkakaproblema. Oo. Ang pagbubuntis ay magandang balita. Si Xiaobao ay bata pa at walang karanasan. Hindi dapat siya mapagod. Qingzhou, bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Pag-isipan ko, may ideya ako, hayaan mo siyang manatili sa mansyon natin. Ang mga bihasang tauhan doon ay alam kung paano alagaan ang mga nagdadalang tao. Sige. Pwede yan, halika, magmadali tayo. Gawin natin yan ngayon.
Xiaobao. Hindi na, Papa. Masikip sa mansyon. Ang asawa ko ay dapat manatili kasama ko. Ako ang bahala sa lahat. Huwag kayong mag-alala, Mama, Papa. Hayaan mo lang siyang bahala. Tara na. Paalam, Mama, Papa. Nagpapanggap na buntis para lokohin sila? Nako, ito ay lahat kasalanan ni Huo Qingzhou. Hindi kasalanan ko. Tignan mo, panggap na pagbubuntis. Bakit hindi mo sinabi na ako ang long-lost illegitimate daughter mo? Sige, tignan mo kung paano mo magkakaanak mamaya. Seryoso? Nag-transfer ako ng 2 million sa'yo. Oh, hindi na kailangan yan. Sa ating dalawa, pera ay walang halaga. Sabihin ko sa'yo, sa susunod na kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Nandyan ako kahit anong oras. Uy, Gino, umabot na sa 10 milyon ang mga tagasunod ng food blog mo. Kailan ka magli-live sa camera? Walang pagpapakita ng muka, kailanman. Ang channel ko ay tungkol lang sa purong kasanayan sa pagluluto. Aalis na ako. Ginoong Jiang? 99 na hindi pa nababasang mensahe? Anong nakakatawa? Sino yan? Ibigay mo. Diyos ako. Pag-isipan mo, 10 milyong followers pero nagtatago pa rin, siguro talagang pangit siya. Makinig ka, Shuhao. Okay lang ang may idol. Pwede rin ang mag-date. Pero ang peking influencer na ito, hindi siya tatanggapin ng pamilya natin. Tito, kailangan kong sabihin sa'yo, huwag mo siyang husgahan dahil lang siya ay isang influencer. Bukod pa, may tunay na talento ang Wanzi. Bahala na, makipag-argumento sa isang matanda ay walang saysay. Sabihin mo ulit. Hindi, wala yan. Binabalaan kita, ipagpatuloy mo ito at sasabihin ko sa tatay mo. Huwag! Pumunta ako rito para tumakas sa kanya, kaya nga ako nagstay sa'yo. Hindi ako magpanood, okay? Tito, naglaro ako buong gabi. Pagod na pagod ako. Kailangan kong magpahinga muna. Isara mo ang pinto paglabas mo. Ang influencer na may maskara ay mukhang familiar. Nag-recover pa lang ako mula sa pagtanggi ni Jiang sa akin. Ngayon ang pagganap nito kasama ang lalaki. May potensyal ako para maging heartbreaker. Lumabas. Sino ang nagpasok sa'yo? Hindi mo ito nakalock. Paano ko malalaman? Ho, sinadyang ginawa mo yan. Ang CEO tulad mo nakatingin sa babae na naliligo. Illegal yan. Kailan naging krimen ang pagtingin sa asawa ko? Sige, sinadyang tiningnan mo ako habang naliligo at ngayon ay itinatatwa mo? Magbabayad ka para sa to. May tao ba rito? Mayaman na air sa umaga, pervert sa gabi? Magpatuloy kang maglaro. Sa susunod ay hindi lang isang kiss. Nagsinungaling ka ulit. Nag-agree kami hanggang handa ako. Walang hindi naaayon na pag-uugali. Kung ikaw ay magpapakabuti, simula ngayon, ang mga kiss ko. Parusa mo. Harapin mo. Tito. Mr. Liu, Ano? sino ang babae kasama ng tito ko?
asawa niya. Asawa niya? Kailan ako nagkaroon ng aunt? Ang ilan sa inyo ay sobra na talaga. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Matapang ka pa ring late? Para bang bahay mo ito? Pasensya po, Mr. Ding. Nagkasakit ang nanay ko kaninang umaga. Dinala siya sa ospital. Mga dahilan, huwag na kayong bumalik. Tama po, Mr. Ding. May mga tao na walang kontrol, pero matapang pa rin. Sa susunod, magwawala na sa mga guro. Mapang-api ang tatay niya at malandi ang nanay niya. Ang bulok na prutas, malapit lang sa puno. Anong pagpapalaki ang meron siya? Tama. Ulitin mo, sige, ulitin mo. Ano kung ulitin ko? Walang magulang. Gusto mo akong suntukan? Sige, suntukan mo ako. Oy, ano ang nangyayari dito? Dugo. Ikaw? Ano, nasugatan si Xiaobao. Pupunta kami sa Universidad ni Xiaobao. Akala mo makakaya mo ako? Bakit matagal ka? Meng Xiaobao, sinabi ko ba na pwede kang tumayo? Huwag mong isipin na ang pagkakaroon ng koneksyon ay nagpapawalang sala sa'yo sa pagtakas mo dito. Bumalik sa squat mo, hindi pa tayo tapos dito. Okay ka ba? Pagpaparusa sa mga estudyante ng walang dahilan, oras para bumaba, di ba? Dr. Chen, kailangan ko ng kumpletong medical check-up para sa Meng Xiaobao. Kung may kulang kahit isang buhok, papabayaran ko siya. Oh. Sandali, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nanakit ng staff ng paaralan? Maghaharap ako ng kaso. Sige. Nakita namin lahat. Meng Xiaobao ang unang nanuntok. Dugo ang ilong ng bata. Sinabi ng mga magulang niya kung siya ay magbibigay ng pampublikong paghingi ng tawad, hindi sila magsasampa ng kaso. Kung hindi, pagpapalis. Kasinungalingan. Liu Rui ang unang nanlait sa akin. Sinabi na ako ay batang walang magulang. Nagdepensa lang ako. Karapat dapat siya. Ano ang nangyayari dito? Mr. Huo, hindi kami inaasahan ang pagbisita mo. Humihingi kami ng paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Ano? Ano ang nangyari dito? Ginoo. Ang Meng Xiaobao ko ay unang ininsulto, tapos pisikal na pinarusahan ng dean. Aba, Ayusin mo ito ng maayos. maging kampante? Sisiguro ko ang hustisya para sa Meng Xiaobao. Ano ang tinitingnan mo kahihiyan sa propesyon ng pagtuturo? Ngayon, tinatanggal ka. Gino, ang ama ni Liu Rui ay... Tahimik! Mr. Huo, paumanhin na kailangan mong pumunta hanggang dito. Taos puso kami humihingi ng paumanhin. Siguro umupo habang nilulutas namin ito? Hindi, tandaan mo ang mukha na ito. Ito ay Meng Xiaobao. Panatilihing ligtas siya dito. Kung may mangyari sa kanya, gugulo ko ang paaralang ito hanggang sa wala. Mr. Huo, Masarap na may taong nasa tabi ko. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na may taong nagdepensa para sa akin. Sa tingin ko, nagsisimula akong mahulog sa kanya. Ginoong Huo, salamat sa tulong mo ngayon. Paano mo ako pasasalamatan?
Parusa lang? Sige, kaya ko yan. Halik lang, walang masamang nangyari. Ano nang iniisip mo? May butas ba saan man? Kailangan kong magpasok doon. Nakakakahiya. Bata ka pa, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Ginoong Ho, hindi ka ba galit dahil nagkagulo ako? Mag-asawa tayo, wag mo na ulit sabihin yan. Kunin mo ito. Magdala ka ng kasama, mag-shopping para sa mga bagong damit. Hindi lang ikaw ay Meng Xiaobao. Ikaw ay Mrs. Hu. Nahihiya ba siya sa estilo ko? Ang mga outfit ko ay disente. Gap ng generation sa pinakamahusay, pero pera. Hindi ka makakapagsabi ng no sa libreng pera. Anong nasa isip mo? Wala. Salamat, Ginoong Ho. Mag-shopping ako hanggang mahulog. Hindi ko ikahihiya ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nag-surf ako sa web. Hindi ka interesado, di ba? Hindi ko sasabayan ang kalokohan mo. Maglaro ako sa ibang lugar. Ang awkward mo sa akin. Hindi talaga. Wanzi, pinangako mo yung reward para sa 10 million followers? Pwede mo bang ipakita ang mukha mo? Gusto ko talagang makita ang itsura mo. Hindi ka nag-stream nitong mga nakaraang araw. Hindi ko man lang maipadala ang mga gift sa'yo. Wala akong mapaglagyan ng pera ko. Siyang loko-loko na yon ulit. Ginulat ako ng sobra. Buti na lang hindi napansin ng asawa ko ang persona ko online. Matutulog na ako. Xiaobao, tumawag ka lang kung may kailangan. Kailangan mo pa ng pera? Hindi, sapat na. Di ko pa nagagastos yung huli. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan. Oo, pangako. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Ang sarap sa pakiramdam kapag may nag-aalala sa'yo. Mainit at tapat. Tingin ka kung saan ka pupunta. Pasensya na. Paumanhin, ayos pa ba yung phone? Kung may sira, ako ang magbabayad. Ayos pa yung phone ko. Di mo na kailangang magbayad. Ang wallpaper na ito? Anong problema? Stock photo ba yan? Hindi. Larawan ng nanay ko yan. May iba pa bang may ganitong larawan? Meron bang ibang may ganitong litrato? Nagbibiro ka lang. Litrato ng nanay ko hindi dapat nasa phone ng iba. Tama, litrato ng nanay mo hindi dapat nasa phone ng iba. Ikaw! May klase ako mamaya. Aalis na ako. Si Wanzi ay siya talaga. Ang mga cherry tomato ang tunay na bida. Ito ang vegetable salad na inihanda ko para sa'yo ngayon. Lumipas na ang 12:00. Mga mahal kong fans, mag-sign off ako ngayon. Paalam.
Meng Xiaobao, ang onesie na lagi kong minahal ay ikaw talaga. Xiaobao, sandali! Xiaobao! Pasensya na. Nagkamali ako noon. Ngayon gusto ko ipagpursige ka. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hindi, pasensya, nag-overstep ako. Ano ba ang problema niya? Hindi ba ayaw niya sa'yo noon? Nitong mga huling araw, bakit ako nagiging sikat? Lahat sila ay lumalapit sa akin. Xiaobao, malaking problema. Xiaobao. Xiaobao, may nangyayaring masama. Anong problema? May nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo sa forum. Sinasabi nila na gold digger ka, na ang sugar daddy mo ay isang matanda, pangit, kalbo at may kapangyarihan. At siya ang nagpapasuso sa'yo. Tingnan mo dito. Hindi mo nga makita ang tao sa kotse. Paano nila nasabi na matanda at pangit siya? Maiksi at kalbo? Ang uncle ay napakaganda, okay? Yun ba ang tunay na problema dito? Ito ay sumisira sa reputasyon mo. Bao, Bay. Kailangan po na matulong? Ito ang sarili kong problema. Kaya ko itong solusyonan. Bukod pa, ang malinis na konsensya ay walang takot sa akusasyon. Senior Jiang, paano ako makakatulong sa'yo? Ikaw ay isang lalaki na palaging nanlalait sa isang babae. Natutuwa ka sa ganito? Senior, ang Meng Xiaobao ay hindi isang inosenteng babae. Palagi siyang nagpapakitang gilas. At dati ay nakukulit ka. Tinutulungan lang kita. Humingi ba ako ng tulong mo? Malinaw na hindi mo ako naiintindihan. Simula na ngayon, ang mga bagay ni Meng Xiaobao ay akin. Malinaw ba? Senior May, malalaking pagkukulang siya sa pagkatao. Huwag kang maloko sa kanya. Asikasuhin mo ang sarili mong mga bagay at huwag makialam. Senior Jiang, ipagtatanggol mo ba ako? Nagtatapat siya sa akin noong araw? Maaaring totoo? Anong nangyayari dito? Xiaobao, paborito mo. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Huwag kang magtanong, kainin mo lang. Tungkol sa napag-usapan natin, napag-isipan mo na. Anong bagay? Hindi ka maaring seryoso. Xiaobao, seryoso ako sa bawat salita. Tunay na gusto ko talaga ang iyo. Ay nako, bakit nagbabago ang isip ng crush ko ngayon? Bakit hindi ito nangyari bago ang kasal ko? Senpai, wala pa akong oras para magdesisyon. Siguro, hayaan mo munang ayusin ko. Walang pagmamadali. Jingzhou, nasaan ang aking apo sa babae? Nakakasakit ito. Papunta siya. Lola, ito si Xiaobao. Kumusta, Lola? Mabait siya, Ubaw. Halika rito. Isang regalo mula sa lola. Huwag mong hamakin. Masyadong magara ito. Isuot mo agad. Maganda, Xiaobao, nagkamali kami sa'yo. Sinabi sa akin ni Qingzhou na sa paaralan ka pa. Pumayag ka walang seremonya bago ang graduation.
Pero maging kampante, pagkatapos mong mag-graduate ang pamilya Huo ay maghanda para sa'yo ng magarang kasal. Hindi talaga, Lola. Mabuti ang pagtrato niya sa akin. Mabuti, ito ang iyong tahanan ngayon. Magpahinga ka rito sandali. Qingzhou, tulungan mo akong magpahinga. Ang matagal na pagtayo nakakasakit sa matanda kong mga paa. Maghintay ka rito ng maayos. Nag-isip ako kung sino sa totoo lang. Ito ang walang hiya kong nakababatang kapatid. Ang birthday banquet ni Ginang Huo. Paano mo naglakas loob, isang probinsyana, na dumalo sa ganitong okasyon? Paano ako nakarating ay wala sa iyong pakialam? Sino ang nagsabi na pwede mong kainin iyan? Anong ginagawa ko rito? Wala kang pakialam. Ikaw. Sinong nagsabing pwede mong kainin yan? Bagaman, hindi ko alam kung kanino ka kumakapit, pero ang kasunduan ko kay Young Master Shen ay tapos na. Layuan mo siya. Ang gandang lalaking yon, malinaw na masama ang balak. Bukod pa riyan, ang mga gawain mo ay hindi karapat-dapat sa oras ko. Ang maruming bibig mo ay di makapagsalita ng maayos. Eto, hindi ba ito ang heirloom pendant ng pamilyang Huo? Si Madam Huo ang nagbigay nito sa mapapangasawa ng kanyang apo. Ang bagay na ito, bakit suot mo? Personal niya yang ibinigay sa akin. Ayos. Dahil ibinigay mo na ito sa akin, tutulungan ko ang mga Huo na mabawi itong pendant. Pagkatapos, ang collaboration ng Shen at Huo ay magaganap na. Kalokohan, nakaw mo yan sigurado. Mabuti pa ay magpakabait ka. Tanggalin mo yan agad. Ang mamahaling bagay na ito ay hindi para sa basura mong tulad mo. Ang isuot. Puta, ang lakas ng loob mo. Bitawan mo ako. Anong nangyayari rito? Naglalaban sila. Bakit siya nahulog? Sus Mario, Sep. Mga gwardya, palayasin niyo ang magnanakaw na to. Sinong maniniwala dyan? Kumusta? Siya naman ngayon. Siya ang clumsy. Hindi ako ang nagsimula. Masakit ba? Oo. Muntik na akong ma-strangle. Swerte na lang buhay pa ako. Byudo ka na sana. Lolo, may nagnanakaw ng kayamanan ng pamilya nyo. Ang bagay na ito, aasikasuhin mo ba o hindi? May tao. Hayaan mong ang katulong ang maghatid sa'yo pabalik. Oo. CEO Huo. Ang babaeng yon ay si Meng Fakeshui, ang kapatid na babae ng Young Mistress. Kasama niya si Young Master Shen para sa birthday banquet ng Matriarch. Gusto nila ang South City Project para palalimin ang kolaborasyon sa Huo Group. Palayasin niyo sila. Bukod pa riyan, wakasan ang lahat ng partnership sa pamilyang Shen. Opo. Samahan palabas si Miss Meng. CEO Huo, hayaan niyo akong magpaliwanag. Bitawan niyo ako. Huwag maligo sa susunod na mga araw para maiwasan ang impeksyon. Mauna na akong matulog. Isang guest room lang ang meron sa bahay ni Lola ngayong gabi. Saan ka pupunta? Ikaw na ang gumamit ng kama. Sa sahig na lang ako matutulog. Sang-ayon ka? Kung hindi tayo magsasabay sa kama sa bahay ni Lola, magdududa sila. Ang kapal ng mukha mo? Tumayo ka ngayon din. Walang ingat na bata ka. Masyadong bata pa si Xiaobao para maintindihan yan. Ikaw matanda ka na para maging ganyan. Ganyan-ganyan ka lang? Ang kaligtasan ng aking apo sa tiyan ay mas mahalaga pa sa buhay mo.
Hindi mo kayang bayaran yan kahit subukan mo. Anong ginawa ko, Lola? Alam mo naman kung ano, ikaw na isang lalaking ganito na kalaki, hindi ka ba makapagpipigil ng ilang buwan? Xiaobao, magpahinga ka na ngayon, aalis na ako. Tandaan mo, huwag mong hahayaang mahawakan ka ng hayop na yun. Para maiwasan ang komplikasyon, manatili tayong may malinaw na hangganan. Tama na ang usapan. Anong problema sa akin? Bakit ba lagi akong naghahangad ng pagiging malapit sa kanya? Mommy, ano niya nangyari? Nagkakapit si Xiaobao sa isang tao, matandang lalaki. Sabi nila pangit at matanda siya, totoong kalbo rin. Pera talaga ang habol niya. Gagawa ng kahit ano para sa pera. Sigurado ka? Buong eskwelahan, usap-usapan ito. Meron pa sa forum ng campus mga litrato ng matandang lalaki. Kahit papaano nakapasok siya sa birthday banquet ni Madam Huo. Nagwala ang pamilya Huo. Tinigil ang lahat ng kontrata sa mga Shen. Ano? Malaking problema ito. Anong gagawin ng mga Shen ngayon? Pag-offend sa mga Huo ang mga Shen ay mababangkarot talaga sa lalong madaling panahon. Hindi pwede. Ang engagement mo sa mga Shen kailangang ipagpaliban. Huwag kang magmadali. Kapag nabangkarot sila talaga magiging gutom sa kalsada. Dalhin mo ang batang Xiaobao para sa dinner ngayong gabi. Bakit iimbitahan ng taong yan? Kadiri siya. Hindi ko gagastusan siya. Pag-parking ng ganito kalapit, para makita ng lahat na sinusundo mo ako, ang matandang yan laging sumasalungat sa akin, hindi alintana kung paano nakakaapekto sa akin ang mga chismis. Xiaobao. Meng Xiaobao. Ngayong gabi gusto ni Mommy na umuwi ka para sa dinner. Sa akala mo susunod ako? May pride ako. Sandali na pagkasunduan naming maghiwalay. Ang pamilya mo nakalimutan ng lahat? Ikaw. Meng Xiaobao, huwag mong subukan ang swerte mo. Uuwi ka ngayong gabi. Bitawan mo ako. Xiaobao. Kailangan mo ng tulong? Senior Jiang. Kailangan ng tulong? Kuya Jiang. Ang swerte naman, Kuya Jiang. Para pasalamatan ka sa pagbalik ng libro noon, mananghalian tayo mamayang gabi. Kung makakalapit ako kay Jiang Shuhao, ang mayamang tagapagmana, bakit ko pa aalalahanin si Ginoong Shen na bangkarote? Ming Fei Shui, hindi ba't inanyayahan mo akong kumain? Ang dami mong ginagawa, may oras ka pa bang kumain? Ako. Maliit na bagay lang yon. Huwag mo nang banggitin. Xiaobao. Tungkol sa sinabi ko noon, naisip mo na ba? Kuya, may hindi pa tapos na usapan kami. Siguro, umalis ka na muna. Mula ngayon, si Meng Xiaobao ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung saktan mo si Xiaobao, magsisisi ka. Naku, delikado. Walang pag-ibig na nakikita o sobrang atensyon naman bigla. Ano na ang gagawin ko ngayon? Mag-usap tayo. Paano ka naging sobrang close kay Jiang Shuhao? Anong engkanto ang ginamit mo sa kanya? Paano ko malalaman? Kung may alam ka talaga, sige, turuan mo ako. Ikaw. Meng Xiaobao! Sumama ka sa akin. Nawala ba sa isip mo? Magpagamot ka kung may sakit ka. Kailan ko sinabing sasama ako sa'yo?
Gusto ng mama ko na sumama ka sa amin sa dinner ngayong gabi. Huwag mong subukan. Ano? Malalaman mo rin. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari doon? Tingnan mo. Anong problema ng dalawa? Anong nangyari? Nag-aaway sila. Anong nangyayari dito? Anong problema? Meng Xiaobao, ako pa rin ang ate mo. Pangahas ka, sinasaktan mo ako dahil pinapayo ko na huwag kang makialam. Hindi ba to yung babae sa forum na humahabol sa mga mayaman? Siya nga. Siya. May sugar daddy siya. Masama na yon. Ngayon nananakit pa ng tao. Walang hiya siya. Tawagan natin ang pulis. Masyadong mayabang siya. Mahirap panoorin. Tawag pulis. Tawagan. Ngayon? Pulis po? Nandito kami sa Building 1 ng University. May binubuli dito. Papatungan mo ba ito? Nako, ang maliit na pasaway na ito, bakit nandito siya ulit? Principal Lee, ako ang biktima dito. Siya ang unang nanakit at hindi man lang ako lumaban. Kailangan mong ipatupad ang hustisya ng tama. Parusahan ang bully na ito ng nararapat. Ako ang bully sa iyo. Gusto mo pagtalunan ito? Ikaw, tigilan mo ang mga dahilan. Nandito si Mr. Huo, sir. Ikaw. Oh, Mr. Ho, ano ang dahilan ng pagpunta mo dito? Sino ba talaga ang bully? Malinaw na makikita sa footage. Dadalhin ko siya. Mr. Huo, ang Xiaobao ay kapatid ko. Saan mo siya dadalhin? Kilala niyo ang isa't isa? Hindi ba dapat ipaliwanag natin ang relasyon natin sa kanya? Kung malaman ni Meng Feishui at ng mga lich na ito na napangasawa ko ang isang tulad ni Mr. Huo, mababaliw sila. Huwag mong idulot ng anumang problema kay Mr. Huo. Sir, ang relasyon natin ay hindi nangangailangan ng paliwanag sa mga tagalabas. Ikaw. Tama ang punto. Tara na. Meng Xiaobao, puta ka. Ikaw ang dapat mag-alala kung paano ipapaliwanag ang video na ito. Ang mga patakaran ng paaralan natin, nakalimutan mo ba ang mga ito? Kopyahin mo ang mga ito ng 10 beses agad. Walang klase hanggang hindi ito natapos. Naiintindihan. Pinagtripan ako ng putang ito. Buong gabi akong nagsulat ng mga patakaran ng paaralan. Meng Xiaobao, wawakasan kita ngayon. Meng Xiaobao, nag-aaral ka pa rin? Ikaw ang nagsimula. Huwag mo akong pilitin na murahin ka. Alam mo ba kung ano ito? Imbitasyon ni Senior Jiang sa party. May mga tao na siguradong naiinggit na naiinggit. Anong nakakatawa? Ikaw na naiinggit, ayaw tanggapin ang katotohanan. Paglalaroan kita ngayon. Paano mo nakuha ito? Mayaman si Senior Jiang, lahat ay inimbita. Akala mo espesyal ka? Kawawa naman. Tingnan mo siya, ang yabang-yabang. Akala niya talaga gusto siya ni Jiang. Sino ang nakakaalam? Mayaman siya. Hindi siya asong kalye na kahit sino ay pwedeng makuha. Magising ka sa katotohanan. Eksakto. Senior, tara inom tayo. Xiaobao, dito ako. Senior, ako. Dito lang ako uupo. Xiaobao. Hindi ka umiinom, di ba? Ito ang akin. Sige. Masarap ang buto. Gusto mo ng watermelon? Ang charming ni Senior Jiang. Napakaganda ng ugali niya. Sa isang banda, ang ulirang pag-ibig ko. Sa kabilang banda, ang perpektong Ginoo. Diyos ko, ayoko pumili sa kanila.
Uncle Xiaobao, ito ang uncle ko. Hindi pwede. Ipakilala ko siya. Ito ang tiyo ko. Hindi masama, Ming Xiaobao. Minamaliit kita dati. Pinapunta mo ako pagkatapos ng trabaho para lang dumalo sa iyong party o kaya may iba bang intensyon? Tiyo, gusto ko lang ipakilala si Xiaobao sa iyo ng maayos. Nakakahiya ito. Hindi na kailangan. Walang saysay na makilala ang isang nagpapanggap na tanga. Xiaobao, saan ka pupunta? Ibabalik ang mga damit. Senior, libre ka ba bukas? Gusto kitang imbitahan manood ng pelikula. Meng Xiaobao, ngayong pinili na kita. Hindi nalilingon ang mga mata ko sa iba. Kanina lang, tumatawa ka kasama si Meng Xiaobao. Anong lakas ng loob? Meng Xiaobao, puta ka. Kinukuha mo ang lahat ng magagandang bagay, papagbayarin kita. Bakit mo ako sinusundan? Nandyan sa loob ang pamangkin ko. Hindi ko alam na pamangkin mo pala si Senior Jiang. Senyor Jiang. Ang lambing mo naman sa kanya? Paano naman ako? Kuya, tito? Huling pagkakataon mo na para sumagot ng maayos. O ako ang magdidisiplina sa'yo? Tawagin mo akong... Ano ang dapat mong itawag sa akin? Asawa. Ano ba ang meron sa inyo ng pamangkin ko? Senior ko lang siya, wala nang iba. Parang hindi ganun kasimple sa tingin ko. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo. May gusto siya sa'yo. Nagpapahirap ka lang. Hindi totoo yan. Yung sinabi mong gusto mo, siya ba yon? Akala ko na. May mga dapat akong asikasuhin. Aalis na ako. Mag-enjoy ka. Nung nakaraan sa party ni Senior Jiang nakita ko ang tunay na drama. May nabigo sa pag-akit sa isang mas matandang lalaki. Tapos sinubukan kay Senior Jiang pati sa tiyuhin niya. Ang desperadong social climber. Si Meng Xiaobao ang pinag-uusapan mo. Alam kong may mali nang maaga siyang umalis ng gabing iyon. Galit na galit si Senior Jiang. Ngayon naiintindihan ko na. Diyos ko, ang pagiging kaklase niya ay purong pagpapahirap. Sinira niya ang reputasyon ng eskwelahan natin. Nababaliw ka ba? Nabubulok na ang utak mo sa chismis, gumagawa ka ng mga kasinungalingan. Ano, hindi mo kayang aminin ang mga ginawa mo? Walang hiya kang ipokrito. Ngayon tuturuan kita ng magandang asal. Sige, subukan mo. Sinaktan ako ni Meng Xiaobao. Ano ngayon? Ang low blood sugar ko sa pinakamalang oras sumpong. Ikaw, ako, ito ay panloloko. Hindi kita hinawakan, nakita ninyong lahat. Bilis, tumawag ng ambulansya, tawagan ang pamilya niya. May nakalagay na uncle. Kumusta, tagapag-alaga ni Meng Xiaobao? Nahimatay siya sa sports field. Dadalhin namin siya sa ospital. Dapat ayos lang si Xiaobao.
Tagapagmana ng pamilya Huo ang dinadala niya. Dapat alam mo na yan. Alam mong buntis siya. Pinabayaan mo pa siyang magpakapagod sa eskwela. Kumusta ang asawa ko? Wala namang malubhang problema. Nahimatay lang dahil hindi lang mataas ang blood sugar. Makakatulong ang pagpapahinga. Buti naman. Salamat sa Diyos, Dok. Kumusta naman ang bata? Ginoong Ho ang bata. Walang balita ay mabuting balita. Maaga pa lang ang pagbubuntis niya, huwag mo siyang piliting magsalita. Tama. Tama ka talaga. Tingnan natin si Xiaobao. Huwag kang gagalaw, anak. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpahinga ka. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang kay Chingchou. Tama si Inay. Tandaan mo may dinadala kang bata. Oo, ako ang may pananagutan sa batang ito. Ayos lang ang lahat. Muntik na, kapag nagsinungaling ka, daan-daang kasinungalingan pa ang kailangan para takpan iyon. Mabuti naman mag-usap kayong dalawa. Aalis na ako para hindi ako makasagabal. Paalam. Ginoong Ho. Isang araw pa lang, nagsisimula ka ng magkagulo. Ang pagiging nobya ng isang milyonaryo ay may mga benepisyo. Wow! Sa black card na ito, isang swipe lang, parang libre na lahat. Anong iniisip mo? Naiisip ko, kasinungalingan ang kasal natin at peke rin ang tiyan kong ito. Kung malaman ng pamilya Ho, kahit si Ginoong Ho, hindi ako kayang protektahan. Huwag mong isipin ng masyado. Hindi mo naman pinilit ang kanilang kabaitan. Hindi ito panloloko. Meng Xiaobao, ito pala ang scheme mo para kumita. Nahuli ko na ang sikreto mo. Maghanda kang masira ang reputasyon mo. Ginoong Huo, naging junior kita sa universidad. Lagi kitang hinahangaan. Ngayong magkasama tayong nagtatrabaho. Lalo lang tumaas ang respeto ko sa'yo. Maaari ba akong manatili sa tabi mo magpakailanman? Huwag kang mag-alala, wala akong hihingin sa'yo. Mahal. Nandito lang ako para maghatid ng mga dokumento. Bakit ako nakasaksi ng ganitong romantikong drama? Mukhang napakaakit mo talaga. Dapat mong seryosohin ang pag-iisip tungkol dito. Ginoong Huo, may asawa ka na? Tulad ng nakikita mo, hindi ko hahayaang magkamali ng akala ang asawa ko. Nandito ka pa rin? Paalam na. Hindi ko alam na sikat ka pala. Galit ka ba't nasira ko ang romantikong pagkakataon mo? Tama ang ginawa mo. Nakakainis. Kung ako ang nasa kalagayan mo, magagalit ako sa mga nasayang na pagkakataon. Mukhang kailangan kong bantayan ka ng mabuti. Hindi mo na kailangang mag-alala. Mananatili akong propesyonal. Naihatid na ang mga dokumento mo para sa bahay. Aalis na ako. Paalam. Nakita kong may nagtapat ng nararamdaman sa'yo. Bakit ako naiinis? Kailan ko nagsimulang pahalagahan ka ng higit sa mga senior kong kaklase? Xiaobao. Sandali. Ikaw, senior, ano ang kailangan mong pag-usapan? Tungkol sa nangyari sa party ni Danla. Gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Ganun talaga ang tito ko. Kung may sinabi siyang hindi tama, humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ipoprotektahan kita simula ngayon. Hindi. Napakalapit mo sa senior Jiang, magiging seloso ulit ang matanda. Ikaw ang dumpling tama? Paano mo nalaman? Ako ang iyong tapat na fan.
Ikaw ang Master Jiang. Ako nga. Tungkol sa bagay na ito, Senior, maaari mo itong itago para sa akin? Pangako ko, hindi ko sasabihin sa kahit sino. Pero dahil ako ang iyong pinakatapat na fan, maaari ba kitang i-treat sa dinner bukas? Tayo lang dalawa, baka hindi maganda. Inimbita ko rin ang iba. Huwag kang mag-alala, seryoso ako dito. Sige na, kita tayo bukas. Oy! Oh, ang sweet naman. Xiaobao, Xiaobao. Senior, birthday mo ba ngayon? Hindi birthday ko. Pero, mas importante pa ang araw na ito. Ano ang ibig mong sabihin dito? Xiaobao, matagal na kitang gusto. Simula ng unang araw na nakilala kita, gusto ko na kayo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Hindi ito tama. Bakit hindi tama? Background ang pamilya? Personality? O edad? Wala sa mga yan ang problema. Ang problema ay... Siya ang auntie mo. Uncle! Ginoo. Pwede kong ipaliwanag. Ay, Ano ang tinawag mo sa akin? asawa. Ano ang tinawag mo sa kanya, Xiaobao? Ang pamangkin ko ay hindi nakarinig ng malinaw. Sabihin mo ulit. Mabait. Malaki? Mahal na pamangkin. Xiaobao ay ikakasal sa Choco. Ang pagitan ninyo ay 12 taon. Hindi ako naniniwala. Ikaw mismo ang nagsabi nito kanina. Hindi importante ang edad. Sige na, pamangkin. Tawagin mo ako ng tita. Hindi. Hindi. Kaya huwag mong kalimutan. Ang maginhawang buhay mo ngayon, sino ang nagtustos nito? Maging isang masunurin na pamangkin o pilitin mo ako. Pumili ng may pag-iisip. Kung nalaman ko noon, Wanzi ay siya. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Tito, pakiusap, kumalma ka. Kaya kong magpaliwanag. Bakit hindi ka nagpaliwanag kanina pa? Huli na ang lahat ngayon. Siya ba o ako ang pipiliin mo? Hindi ko sinabing siya ang pinili ko. Kung gayon ako ang piliin mo. Alam mo ba, mukhang si Senior Jiang ang nagtapat kay Meng Xiaobao. Ano ba ang meron siya? Magkalayo ang mundo nila. Buti na lang at hindi natuloy. Kung hindi, masasaktan ang puso nating lahat. Eksakto, mukhang hindi desente si Meng Xiaobao. Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Tara na, bilis.
Ang galing mo talaga, pero ang mga sikretong ito, mukhang alam ko na ngayon. Ano ba yan? Pinagkulong mo ako sa banyo para ilabas ang mga sikreto mo at aasahan mong magpapasalamat ako. Tigil-tigilan mo ang pagpapasikat. Ang pekeng pagbubuntis mong panloloko, hindi naman pala ganun ka-perpekto. Kung ipalaganap ko ang mga katotohanan ito sa lahat ng sulok, Sige, subukan mo ako. Hindi ba kayang unawain ng utak mong maliit ang simpleng katotohanan ito? Ang laking sikreto, hindi pwedeng manatiling sikreto mag-isa. Tinawag mo akong gold digger, tingnan natin ang tunay na kulay mo at kung gaano katagal ka magtatagal. ikaw, Maging matapang ka. Huwag mo akong biguin. Kapag ikaw na ang naging public enemy number 1, huwag mo akong sisihin. hindi siya natatakot? Imposible. Paano? Malinaw namang nagkasala ng marriage fraud. Paano siya nangahas na hamunin ako? Bumalik ka rito, ipaliwanag mo ang sarili mo. Kakakilala ko lang sa kanya at namimiss ko na siya? Dapat ba akong tumawag muna? Gawin mo na ngayon. Yes? Update sa airport. Na-delay ang flight ni Miss Chen. 2 oras ka nang naghihintay. Magpahinga ka muna. Ibaba ko na ang telepono. May nangyari kasi. Qingzhou, salamat sa pagpunta mo sa airport sa ganitong oras. Akala ko, hindi mo ako pansinin. Ano ang mga plano mo pagbalik mo dito? Hindi ba sapat ang buhay sa ibang bansa? Kahit gaano kaganda sa ibang bansa. Kung wala ka, walang saysay. Qingzhou, maari ba tayong bumalik sa dati? May asawa ako ngayon. Dahil ba sa akin, hindi ako nag-aalala? Ako nag-aalala at hindi ko hahayaan ang asawa ko na mag-alala rin. Ang mga pag-aayos mo pagbalik ay aasikaso ng mga tao ko. Huwag mo na akong subukan pa. Xiaobao, Saan ka kagabi? ito ba ang pag-aalaga mo sa akin? Oo, ang pag-aalaga sa iyo ay pag-iingat sa sarili. Kung may ibang babae, sabihin mo agad sa akin, hindi ako magkakapit sa titulo ng Mrs. Wo. Qingzhou, sino itong batang babae? Sabi nila ang cute ay walang halaga kumpara sa sex appeal. Gusto rin ba ng mga matanda sa ganito? Sige, may sagot ako. Aalis ako ngayon. Magbigay ako ng espasyo para sa inyong dalawa. Qingzhou, hindi ba nangako ka na maglibot tayo sa kumpanya? Buntis pa si Xiaobao. Kapag may nangyari sa kanya, pananagutan mo yan. O Xiaobao? Mabuti naman at ligtas ka. Pinagsabihan ko na si Qingzhou. Ano ang pinag-aawayan ninyo ngayon? Sabihin mo sa lola, ako ang sasalo sa'yo. Dapat tanong mo siya. Usapang mag-asawa lang ito. Kami ang bahala. Hindi mo kailangang tumulong. Nagtatakas? Ang tapang mo. Bitawan mo ako, matanda. Ikaw ang nagloko. Anong karapatan mong sisihin ako? Matanda, ipakita ko sa iyo ngayon kung matanda ako. Kung magpapatuloy kang mag-ingay, tatawag ako sa lola. Huwag kang gagalaw, sasabihin ko kay lola. Subukan mong tumakas ulit. At hindi ka na makakalusot ng ganito kadali sa susunod. Ikaw ang nagloloko, hindi ako. Naiinggit ka ba? Hindi talaga.
Hindi iyon ang iniisip mo. Ipapaliwanag ko ng buong katapatan ang tungkol sa kanya. Galit ka pa rin? Tumayo ka at kumain. Bao. Ako ito, Bao. Bao. Bao, ako ito. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Mabuti naman ako kahit wala ka. Kung masaya ka, nakaka-relax ako. Eh di pwede ka nang umalis ngayon? Pero hindi ako mabuti ang pakiramdam. Hindi ko problema ang kalagayan mo. Bao. Xiao Bao, alam kong nagkamali ako. Lahat ito ay kasalanan ko. Pasensya na talaga. Hindi ko dapat iniwan ka, pero naparusahan na ako. Sabi ng doktor may leukemia ako. Kung walang bone marrow transplant, hindi ako magtatagal. Hindi mo ako iwan, di ba? Dapat lang. Dapat namatay ka na noon pa. Kung para sa akin ang pagpunta mo, pag-match ng bone marrow, umalis ka. Hindi kita matutulungan. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao? Tinapos na natin ang ating relasyon noon pang araw na iyon. Isang makasariling tao tulad mo. Hindi ka dapat maging ama ko. Xiao Bao. Xiao Bao. Ginoong Huo, ligtas na nakarating si Madam sa paaralan. May nangyaring minor na insidente sa daan. Anong nangyari? Lumapit sa kanya ang kanyang ama pero na-handle niya ito. Siguraduhin ligtas siya ng lubusan. Naiintindihan po. Qingzhou. Salamat sa oportunidad sa trabaho. Hayaan mong ako ang manlibre sa hapunan. Ang tagal na nating hindi nagkakasalo sa pagkain. Ang paborito mong restaurant? Hindi na kailangan. Kailangan kong sunduin ang asawa ko. Naghihintay siya para sa dinner. Hindi ko naman balak sirain ang kahit ano. Alam ko ang ibig sabihin ng dalawa ninyo. Mga magkaibigan lang na nagkakainan. Bawal ba yon? Gawin natin ito kasama ng asawa ko minsan. Qingzhou. Hindi mangyayari ngayon. Bumababa ang asukal sa dugo ko. Masama ang pakiramdam. Humihiling ng maagang pag-alis. May pulong ako. Lumabas. Qingzhou, talagang iiwan mo ako? Sabihin mo ulit. Lumabas ka. Walang makukuha sa akin. Sa akin lang ikaw. Magbabayad sila sa pagtatangka na agawin ka. Ang mga matatanda ay palaging hindi mapagkakatiwalaan. Ano ang nagawa kong mali para tratuhin ako ng ganito? Divorce. Maghihiwalay tayo. Meng Xiao Bao, ang pag-daydream sa klase ay sapat na para maging masama. Ngayon, hayagan ang paggamit ng phone mo, nagdudulot ng distractions, nakakasagabal sa mga kaklase. Ano ang problema mo? May lalaki na nagpapadala ulit ng flirty messages? Walang ebidensya pero dinidemonyo mo ang estudyante mo. Ganito ba ang dapat na ugali ng isang guro? Kapag may usok, may apoy, ganyan kang manggugulo. Hindi sulit ang panatilihin. Hindi mo ako tinatanggal, hindi ka bagay para maging guro ko. Hoy, maganda. Gusto mong sumakay? Parehong direksyon, sakay na babaan ko ang presyo para sa'yo. Kailangan ng sakay papunta sa ospital? Hospital? Parehong direksyon kalahati ng presyo para sa'yo. Sumakay ka. Nanay, makikita kita sa ospital mamaya. Scam lang ang lahat. Bakit ko ito seryosohin? Ho, Qingzhou, pinapakawalan ko na kayo.
Hoy, gising ka na? Saan ito? Hindi ba't pupunta tayo sa ospital? Ospital? Anong masaya sa ospital? Mas nakaka-excite ang gubat na ito. Anong ginagawa mo? Buntis ako, huwag kang mag-risk. Tulong, honey. Ang layunin natin sa taong ito, maging leader sa New Energy. Honey, buntis ako. Umatras. Nandito lang ako para sa pera. Ang pagbubuntis mo ay walang saysay. Hanapin ang lokasyon ng Xiaobao ngayon? Ginagawa na. Ikaw, bruha. Sinipa mo ako ngayon? Qingzhou, saan ka pupunta? Naantala ang pulong. May problema ba? Wala kang pakialam. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong buhay. Hoy, nag-aalala lang ako sa'yo. Wala pang nangyari na nakapagpaaligaga sa'yo ng ganito. Hindi mo na kailangang malaman. Huwag mo na lang akong istorbohin. Ang pinakamagandang tulong na maibibigay mo sa akin. Sino ang mag-aakalang si Meng Xiaobao ay may ganoong kahalagang pwesto sa puso mo? Pero huli ka na ngayon. Miss Shen, isinaalang-alang ko na ang iyong alok, pero hindi sapat ang pera mo para bilhin ang aking katapatan. Baka pag-isipan kong ibigay sa'yo ang nakakagulat na sikreto ni Meng Xiaobao. Nagpanggap na buntis para sa isang pekeng kasal. Totoo talaga yan, Miss Shen. Huwag mong sayangin ang impormasyong ibinibigay ko sa'yo. Kahit ang tadhana ay nasa panig ko, Meng Xiaobao, ang pangarap mong maging mayamang may bahay ay malapit nang mabasag. Takbo sa kawalan. Saan ka ba pupunta, batang pasaway? Tingnan mo kung gaano ka mahina. Hindi ko inakala na maglakas loob kang sipain ako. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Balak ko ay maging maamo sa'yo. Ngayon, pagsisihan mo ang paglaban sa akin. Tapos ka na. Tito? Bakit ikaw? Ikaw ang nagligtas sa akin. Ipunin mo ang lakas mo. Dalhin kita sa ospital. Tara na. Huwag mo akong hawakan. Makalakad ako sa sarili ko. Tigilan mo ang pagiging matigas. Ang paghihiwalay natin ay halos tapos na. Hindi ito tama. Sino ang nagsabi ng anuman tungkol sa paghihiwalay? Ikaw at Miss Shen, siguro ay maayos ang pag-usad, ha? Kami ay ganoon din nun. Pero ngayon, ito ay nagtatapos. Sinabi niya sa iyo? Huwag mo isipin sino ang nagsabi sa akin. Hindi ako hahadlang sa iyo. Tama na, ospital muna. Ako ang hahawak sa natitira mamaya. Hindi na kayo mga bata. Kung hindi mo sinadya na tanggihan ng driver, hindi sana ito nangyari. Wala sana sa mga ito ang nangyari. Kung may mangyari man sa bata habang nasa pangangalaga mo, hindi kita palalampasin. Sa totoo lang, ang ina ng bata. Ay. Kailangan ng pahinga ni Xiaobao ngayon. Maari po bang lumabas kayo ng kwarto? Hintayin muna natin ang resulta ng doktor. Pagkatapos na lang tayo mag-usap. Jingwan, ikaw nga talaga. Tita, matagal na tayong hindi nakita. Maganda ka pa rin tulad ng dati. Naku, ang lambing mo. Palagi kang marunong magpasarap ng salita sa akin. Kung si Qingzhou lang sana ang napangasawa mo. Huwag po ninyong sabihin yon, tita. May iba na si Qingzhou ngayon. Mas mabuti na iyon. Hindi naman siya ang sumusuporta sa kanya. Siya pa ang nag-aalaga sa kanya. Ang babaeng hangin lang iyan. Kung hindi dahil sa sinasabi niyang pagbubuntis, hindi ko siya tatanggapin. Buntis si Meng Xiaobao, pero narinig ko siya na nagsasabi sa isang kaibigan. Tungkol sa pagpapanggap na buntis para mapilitang magpakasal. Tita, Ano ang sinabi mo? paumanhin, mali siguro ang narinig ko. Huwag ninyong pansinin. Talagang hindi. Tita, tingnan mo lang. Malalaman mo rin. Mga pira-piraso lang ang narinig ko. Hindi. Kailangan kong makita ng sarili ko. Kung totoo ito,
Hindi pwedeng pakasalan ni Qingzhou ang isang babaeng ganito. Tita, sandali. Huwag kang padalos-dalos. Huwag nating ipaalam sa kanila. Nabihag na ni Meng Xiaobao si Qingzhou ng lubusan. Mag-imbestiga muna tayo ng palihim. Kung talagang buntis siya, maiiwasan natin ang pagtatalo. Kung nagkukunwari lang siya, maaari mong tahimik na ayusin ang problemang ito. Ah, Qingwan, ang bait-bait mo. Magpapadala tayo ng mag-iimbestiga. Sasama ako sa'yo. Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ka karapat-dapat na pumasok sa pamilya Huo. Dilat ang mata mo at tingnan mo ito. Sinungaling ka. Walang tiyan pagkatapos ng ilang buwan. May mali. Akala ko payat ka lang pero hindi ka naman talaga buntis. Sasakay ka lang sa estado ng anak mo. Alamin mo ang lugar mo. Nagkakamali ka. nanay, hindi ganyan ang... Pera lang ba ang gusto mo? Heto ang 20 milyon. Kunin mo at hiwalayan mo na si Qingzhou o magsisisi ka. Hindi man loloko si Xiaobao. Ang lahat ng nangyari ay sa ilalim ng utos ko. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Pwede mo siyang bayaran para umalis, pero pwede ko siyang bayaran para manatili. Kung may problema ka, sa akin ka tumutok. Qingzhou, gusto mo ba akong patayin sa galit? Ang lakas ng loob ninyong magtulungan para linlangin kami? Ang pagbubuntis ay hindi nangangahulugang magiging Mrs. Huo ka na. Ang pagpasok sa pamilya Huo ay desisyon ko lang. May iba ka pang tanong, ma? Tito, tama na ang away. Pwede akong umalis? Pero kailangan kang manatili. Sige. Aalis na ako. Pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Nagsimula ito sa pangangailangan kong pera at sa pangangailangan mo ng kasama. Pareho tayong pumayag. Walang may gusto ng ganitong resulta pero ako ang mananagot. Naimbestigahan ko na ang lahat. Nahuli na ang chuper. Tungkol naman kay Shen Qingwan, aayusin ko ito ng maayos. Siya ang nakaraan ko, ikaw ang kinabukasan ko. Huwag mo akong iwan. Kailangan ko ng espasyo. Sige. Basta manatili ka lang, bibigyan kita ng panahon. Qingwan, ikaw na naman. Salamat sa tip mo nung nakaraan na kunwari si Meng Xiaobao na buntis. May masamang intensyon siya. Tita, naayos na po ba ang usaping ito? Huwag mo nang itanong. Pinoprotektahan siya ni Qingzhou parang inahing manok. Hindi ko siya mahawakan sa ngayon. Ang ama ng magiging anak ko ay si Hu Qingzhou lang. Gawin nating mali ang plano niya. Tita, bibigyan kita ng magandang sorpresa sa lalong madaling panahon. Totoo. Hindi kita lolokohin. Qingzhou, natutuwa ako na pumayag kang makipaghapunan sa akin. Malaking bagay ito sa akin. Ikaw ang nagpadala ng mga litratong iyon kay Xiaobao, hindi ba? At inalipusta mo siya. Hindi kita maintindihan. Nandito ka para akusahan ako? Minahal mo ako bago pa siya. Bakit ang bilis mong nagbago? Asawa ko siya. Siyempre, mahal ko siya. Paano kung hindi na siya maging asawa mo? Nagbabanta ka sa akin? Pasensya, ako ang may kasalanan. Dahil ipinahayag mo na, igagalang ko ang iyong mga hangarin. Hindi na kita gagambala. Tayo'y maghati sa huling inuman at maghiwalay na magpakailanman. Sige. Qingzhou, May mga bagay akong dapat asikasuhin. At dapat ako'y umalis. napakarami na ang kinain mo, Qingzhou. Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Ito'y isang maling pagkaunawa, Qingzhou. Lasing ka kagabi. Tinulungan kang bumalik sa iyong silid. Ikaw ang nagpilit na manatili ako. Sinabi niya na nagmamalasakit ka pa sa akin. Ang iyong masasakit na salita ay walang kahulugan. Umalis ka!
Qingzhou, nagkaroon tayo ng pagiging malapit kagabi. Ito'y isang hindi mapabulaanan na katotohanan. Ano ba ang kalokohan? Ito lahat ay iyong pakana. Makinig kang mabuti. May dadalhan sa iyo ng gamot. Mas mabuti kung iinumin mo ito. Huo Qingzhou, hindi ka makakatakas sa aking pagkakahawak. Magaling, Chingwan. Ikaw talaga ang nagdadala ng tagapagmana ng pamilyang Huo. Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Anong disenteng babae ang manlilinlang ng may asawang lalaki? Walang hiya si Shen Qingwan. Sa edad mo, nagsasabi ka pa rin ng kalokohan. Alam namin ni Ayaw na siya'y problema noon pa. Sinusubukan gamitin ang pagbubuntis para makapag-asawa sa pamilya natin? Hindi pwede. Nanay, si Meng Xiaobao ay ang peking buntis na manloloko. Dapat siyang palayasin. Huwag na kayong mag-abala na palayasin ako. Ako na ang aalis. Xiaobao, ikaw ang tunay naming manugang na babae. Dito ka lang. Pwede kong ipaliwanag. Huwag na. May silbi pa ba ang katotohanan? Sundan mo siya, bilis! Kuya, pwede ba akong makisakay? Siyempre. Subukan mo at tingnan mo ang mangyayari. Bao. Hinayaan mo na? Bao gumagawa ng sariling desisyon. Wala akong hindi gagawin. Tito, aalis na kami ngayon. Wow, gwapo siya. Maganda ang itsura niya. Paano ba nagiging ganito ang ganda ng isang tao? Mrs. Ho, ang asawa mo ay narito. Saan ka pupunta? Ano ang tawag niya sa kanya? Mrs. Huo? Narinig ko ba? Mr. Hu ang sugar daddy ni Meng. Hindi ako ang asawa mo. Maghihiwalay na kami sa lalong madaling panahon. Hanggang sa final ang divorce, mananatili kang Mrs. Huo. Ang iba ay walang pagkakataon. Hindi ito ang usapan mo. Lahat umatras. Tapos na ang palabas. Pakawalan mo ako, may mahalagang bagay ako. Ang internship? Nakapirma na ako sa university mo. Mag-intern ka sa Huo Corp. O hindi ka makakapasa? May katwiran ka ba? Gusto ko lang lumayo sa'yo. Kapag ang usapan ay pagiging kasama ko, hindi ako uurong kahit umiyak ka. Hindi mo ba marespeto si Xiaobao? Siya ay tunay na tao na may damdamin, hindi puppet. Nagtuturo ka sa'yo ng respeto. Habang naghahangad sa sarili mong aunt, anong respeto ang pag-uusapan? Tama na, sasama ako sa'yo. Xiaobao, kung ayaw mo nito, sabihin mo lang at tutulungan kita kahit ano ang kapalit. Kahit iba ang tiyakin ko sa uncle ko. Huo Qingzhou. Senior Jiang, salamat. Hindi pwede magkasama. Bakit mo ako dinala dito? Alam kong ayaw mo ng relasyon ngayon, kaya pag-usapan natin ang trabaho. Ang internship mo ay bilang assistant ko. Maaga ko kang dinala para makita ang work environment. May objection? Xiaobao, maligayang pagdating sa praktikum ng kumpanya. Kung may hindi malinaw, tanong mo direkta sa akin. So ito ang arrangement mo? Bumalik sa trabaho. Inilagay ko ang isang desk sa tapat ng akin. Para lang sa iyo. Magtatrabaho ka rito mula ngayon. Ang lahat ng resources na kailangan mo ay ibibigay. Ang mga benepisyo ng pagiging ginang Huo.
Ibig sabihin kailangan kong umupo sa tapat mo araw-araw? Ayoko sa ganitong arrangement. Sige, anong klaseng setup ang gusto mo? Pasensya. Maaari kong ipagawa sa iba ang pag-aayos ng mga bagay. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko. Walang problema. Marami tayong oras para masanay sa isa't isa. Unti-unti akong mag-a-adjust sa mga gusto mo. Kunin mo ito. Ang opisina na ito ay pwedeng puntahan anumang oras. Naiintindihan. Ginoong Huo, kung wala nang iba, aalis na ako. Mag-report ako sa tamang oras bukas. Sige, dalhin kita sa dinner muna. Bumaba at maghintay ka. Kukunin ko ang kotse. Ang maya ay mananatiling maya. Hindi kailanman itinadhana upang maging phoenix Mang Xiaobao. May sakit na ina at sugador na ama. Akala mo ba ang pagpapakasal sa pamilya Huo ay magtutupad ng iyong mga pangarap? Kung maaaring baguhin ang kapalaran, hindi ko alam. Pero nakikita kong nahihirapan ka na sa ilalim ng pressure. Ikaw. Nagtatangka ka pa ring mag-imbento ng kwento? Isang tulak lang mula sa akin. Talagang mawawala na ang anak mo. Hindi lang ako pagagalitan ng boss. Pupurihin pa niya ako dahil dito. Wala kang awa. Meng Xiaobao, huwag kang magpakampante. Palagi akong makakahanap ng paraan para pag-initan ka. Ikaw na batang hamog, alam kong nandito ka nako. Tingnan mo ito. Suot mo mula ulo hanggang paa ay mga tatak na designer. Talagang kayang bumili ng lahat ang pera. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Araw-araw kitang inaalagaan. Walang kwentang ama. Kailangan mong bigyan ako ng kahit anong kapalit sa hirap ko. Bigyan mo ako ng 5 milyon. Aalis na ako kapag nakuha ko na. Hindi lang ako ang may sakit. Mas malala pa ang sakit mo. Ikaw na hamak na bata. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Makinig ka, ibibigay mo ba ang pera ngayon? Kung hindi, susumpain kita. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Anong kaguluhan ito sa kalagitnaan ng araw? Umalis ka, wala kang pakialam dito? Umalis ka sa harap ko, biyahe. Bitawan mo ako. Tatay! Xiaobao, kaya ka na ngayong ipagtanggol ng tatay. Bilis tumawag ng ambulansya. Tatay, huwag kang matutulog. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang bone marrow. Tatay, Xiaobao. bilis tumawag ng ambulansya. Xiaobao. Tatay. Doktor, kumusta ang tatay ko? Nadala mo siya dito sa tamang oras. Maayos ang naging operasyon. Wala siya sa critical na kalagayan. Pero may leukemia na siya. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Dapat kang magpa-test para malaman kung match ka. Nakakagaan ng loob yan. Pumunta ka sa CR sa harap at maghilamos ka. Puno ka ng dugo. Matatakot ang lahat sa bahay pag nakita ka. Sige, salamat doktor. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasaan ka kanina? Makinig ka sa akin. Ang dinadala kong anak ngayon walang kinalaman sa'yo. Akin ang anak na yan. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa iba. Kaya ang sanggol ni Shen Qingwan, hindi galing sa matanda. Umalis ka dyan, ang anak ko. Ang pangalan niya, kung ano ang gusto ko, yun ang susundin. Umuwi ka na kung saan ka nang galing. Papatayin kita ngayon. Tigil! Anong klaseng lalaki ka? Binubugbog mo pa ang sarili mong babae at anak? Sinasabi ko sa'yo, kung gagalaw ka ulit, dadalhin kita sa presinto. Meng Xiaobao, anong ginagawa mo dito? Shen Qingwan, huwag kang matakot. Basta nandito ako, hindi ko hahayaang saktan ka niya ulit. Gaganti ako sa'yo, bata ka. Shen Qingwan, ano pang hinihintay mo? Tumawag ka ng pulis. Swertihin ka ngayon.
Yung mga sugat mo, huwag mong babasain at tandaan mong maglagay ng cream para sa peklat. Ang ganda-ganda ng muka. Sayang naman kung magkapeklat. Meng Xiaobao, bakit mo ako tinutulungan? Ang sama-sama ng trato ko sa'yo. At sinubukan ko pang agawin si Huo Qingzhou. Dapat kang magalit sa akin? Babae ang nagtutulungan. Pero kahit na, bukod sa pagiging magkalaban, buntis ka pa. Hindi ko kayang panoorin lang na nasasaktan ka. Alam mo ba? Hindi kay Huo Qingzhou ang sanggol na ito. Pwede mong sabihin sa kanya ang totoo. Kung dahil dito, magkakaroon ng agwat sa pagitan naming dalawa, edi wala namang espesyal ang relasyon namin. Oo nga pala, sa tingin mo ba'y magtatagal? Ang pag-ibig na batay sa kasinungalingan? Sige, kailangan ko pang maghanap ng match na bone marrow para sa tatay ko. Aalis na ako. Anong nangyayari? Umiiyak ka? Galit ako. Huwag kang umiyak. Ginoong Huo, ang agenda ngayon ay ang pagpupulong ng board sa 3 p.m. Huo Qingzhou, meron kang 20 minuto. Kung hindi mo ako mahahanap, papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo sa Xiaobao? Masakit, masakit talaga. Shen Qingwan. Hoy. Ginoong Huo. Nakapag-deploy kami ng buong manpower sa lugar na ito. Hahanapin namin ng buong husay ang mga bakas ni Mrs. Huo. Gamitin ang lahat ng kinakailangang paraan. Hanapin ang Xiaobao sa lahat ng gastos. Halughugin ang buong lungsod kung kinakailangan. Walang bato na hindi gagalawin. Naiintindihan. Maghiwa-hiwalay at maghanap. Ginoong Huo, Tito, kung may mangyari sa Xiaobao, hinding-hindi kita patatawarin. Ginoong Huo, nalaman namin na narito mismo ang Ginang Huo. Sorpresa! Maganda ba ako sa ganito? Sinabi ko sa'yo, isang kalokohan iyon. Ito ang paraan para malaman kung Huo Qingzhou ay tunay na nagmamahal sa iyo. At kung siya ay karapat-dapat na ipagkatiwala ang buhay mo. Nagtulungan kayong dalawa. Para lokohin ako. Masaya ba ang larong pang-kidnap na ito? Pasensya na. Hinding-hindi ko na ito gagawin. Teka, wala na susunod na pagkakataon. Buti na lang ligtas ka. Kung hindi hindi ko alam kung ano ang maaaring ginawa ko. Binabalaan kita. Kung walang pahintulot ko, hindi ka maaaring umalis sa mundo ko sa anumang paraan. Qingzhou, napakabuti mo sa akin. Meng Xiaobao, ibinabalik ko sa iyo ang Huo Qingzhou. Nanonood pa? Wala sa atin ang may pagkakataon. Hinding-hindi kita muling iiwan. Qingzhou, mahal kita.